Hallelujah. Ngayon po ay ating anniversary. Palakpakan po natin ang Panginoon. Happy 10th anniversary. 10 years po ng TBC, Temple Builders Church, saka 10 years din po ng CCM East. Kaya in total po, we have 20 years na po na tayo po ay ang Panginoon na nangunguna at alam ko po pa sa ating lahat, naging mabuti ang Diyos sa iglesia at sa ating lahat. Kaya sabihin mo sa katabi mo, Happy 10th anniversary. Sa TVC po yun, ha? In total po, 20 na po tayo. Okay? Kaya napakahalaga po na alalahanin natin ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Lalong-lalo na po na kahit na nag-iiba-iba, sapagat minsan may nawawala, may nadadagdag, pero nananatiling hindi nagbabago ang Diyos sa TBC. Amen? Nananatiling ang kanyang kabutihan at katapatan para sa ating lahat. Okay po? Sabihin mo ulit, baka parang walang kasigla-sigla yung sabi mo kanina eh. Sabihin mo, Happy 10th anniversary. Sa katabi mo, sabihin mo, sa likod mo, sabihin mo rin. Baka natutulog pa, kaya kukumanta tayo ng awakening. Baka natutulog pa. Dahil sa panahon po natin ngayon, medyo malamig. Mahirap talagang gumising. Pero sa Panginoon, gigising tayo at gising para sa Diyos. Amen? Amen. Okay po, sa ating po pagpapatuloy ng ating series na New Beginning o Bagong Simula, ang ating pong verse ay makikita sa Isaiah 43:18-19. At ang sabi po, ngunit huwag na ninyong isipin pa ang nakaraan dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito'y nangyayari at nakikita na ninyo, gagawa ko ng daan at mga bukal sa disyerto. Alam niyo po, ang church hindi naman po ganun kadali. Lalong-lalo na po, hindi wala naman perfectong church. Wala pong perfecto. Pero kagandahan lang po na every year tayo nagsa-celebrate ang anniversary, may kamangahamanghang ginagawa ang Panginoon. Amen? At lalong na po yung nasa sa loob tayo po. Bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon Kristo, hindi po pwedeng walang mga bagay na mabuting ginagawa ang Diyos. Hindi natin magsasabing perfecto ang ating buhay, pero meron tayong perfectong Diyos na pumupuno sa ating mga pangangailangan, na gumagabay sa ating mga na kailangan natin ng karunungan at pagdidesisyon. Kaya nga po diyan nagpatuloy ang ating iglesia hanggang umabot po tayo ng 20 years. Kasi laging may bago. Ano po? May bagong ginagawa ang Panginoon at ang kagandahan po niyan, ito po ay mabuti. Kaya nga po yan ang hinahangad ng Diyos sa atin eh. Bilang tagasunod niya po, tayo po kailangan ay maging mabunga. Kailangan po kasi po, bakit po? Kasi sinabi niya, pinili kita at hindi ikaw ang pumili sa Panginoon. Sabi sa John, di ba? Pinili kita at hindi ikaw ang pumili sa akin para yung bunga ay manatili. Manatili yung bunga, magpatuloy na lumago sa atin. Kaya magbunga o manatili yung bunga na yon. Kaya yun po, ang ating church ay nagpapatuloy. Dahil po yan, dahil tayo lahat po ay pinili ng Panginoon upang magbunga at maging mamunga. Pero sa maraming pagkakataon, di ba, minsan, ayoko na, susuko na ako. Kasi hindi po yan ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Ang hangad po ng Panginoon ay magkaroon tayo ng pag-asa. Magkaroon po tayo ng pananampalataya in spite na tayo nakakaranas ng mga pagsubok at sasabihin mo, we are more than conqueror in Jesus. Di ba? Kasi tayo po yung mga sundalo ng Panginoon. We are more than conqueror. Kaya bakit? If God is with us, who can be against us? Kung alam mong panig sa'yo ang Diyos, sino ba makakalaban sa Diyos? Di ba wala? Kaya nga, ikaw nga, pag nga panig ka ni Mayor o sino ba niya na presidente, di ba? Talagang di ka natatakot eh. May PSG ka eh. May mga bodyguard ka. Eh, ang kakampi ng mga Kristiyano, sino? Sino pa? Parang di kayo kumbinsido eh, no? Parang di ko... Si Lord ang kakampi natin. Kaya di tayo matatakot. Ang problema lang, mas nakikita natin yung problema, mas nakikita natin yung takot, mas nakikita natin alalahanin, yung depression, kaya si Lord nawawala. Kaya nga lagi tayong sinasabi ng Panginoon, nandito ako, kakampi niyo ako. Ang lahat ng sumasampalataya at nagtitiwala sa Panginoon, sabi ko sa inyo, kakampi natin ang Diyos. Kasi kung di po kakampi ng Diyos ang TBC,
Di po ba? Wala na tayo dito. Kasi nga, lahat ng mga sumasampalataya sa TBC, mananampalataya, ay alin, kakampi ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kakampi mo pala ang Diyos eh. Big time ka pala. Kaso nga lang, hindi po yun ang nangyayari. Ano? Kaya kung alam natin mga bagay na nangyayari, walang bagay na nangyari sa iyo na hindi pinihintilutan ni Lord. Sabi ko sa inyo, magkakaproblema eh. Ang problema, ito pa nga, di ba? May problema ka pa, may susunod pang problema. Mandadamay pa, kumukuha pa. Pero ang mahalaga, pinahintilutan ni Lord para mapagtagumpayan. In 1 Corinthians, di ba? Walang pagsubok na ibinigay sa Diyos na hindi na kayang lampasan. At sabi nga doon, magtatagumpay ka. Ba't ka nagtagumpay? Hindi naman dahil magaling ka. Hindi dahil ikay matalino, tanya ka. Nagtagumpay ka dahil kakampin mo ang Diyos. Amen? Yun ang katotohanan. Kaya nga tayo hindi tayo pwede magmalaki sa Panginoon. Kasi lahat po tayo nabubuhay sa biyaya ng Panginoon, sa awa niya. Kaya ang Diyos, ang lahat ng ating kakayanan, dahil tapat siya sa kanyang mga sinasabi, kaya makakadepende tayo sa Kanya. Makaka-rely tayo sa Kanya. Ano man ang problema natin, kailangan natin lumakad tayo ayon saan? Sa pananampalataya at Espiritu. Walk in the Spirit in our faith. Madalas kaya tayo nagkakaroon ng problema o bumabagsak tayo, hindi tayo lumalakad ayon sa Espiritu. At hindi natin ina-apply ang katotohanan. Anong katotohanan? Yung Bible nga. Kaya lagi po namin kayong sinasabihan, magbasa kayo ng salita ng Diyos. Magbasa tayo. Bakit? Kasi itong katotohanan nito ang magpapalaya sa atin sa napakakaraming kasinungalingan ng kaaway. At dapat alam natin ang kilos ng Diyos. Kung di po tayo nagbabasa at alam natin ang katotohanan, paano malalaman ng paano kumilos ang Panginoon, kung paano siya nagbibigay ng tagumpay sa bawat taong umaasa sa Kanya. Kaya napakahalaga po ng katotohanan. At kung malalaman natin ang tama at mali, paano? Sa pamamagitan po ng katotohanan. Kasi po dito sa atin, sa generation natin yun, grabe ang social media. Basta maraming gumagawa, tama na. Di po ba? Ganyan eh. Pag marami nang gumagawa, sa tingin ng tao, tama na. Okay yan. Hindi. Based tayo sa katotohanan, kasi ito ang katotohanan na magbibigay sa atin na talagang ito ang tama, ito ang mali. Di po ba? Kasi nga, pag sinabi ni kumpare, sinabi natin kaibigan, classmate, yan tama yung mga opya, kaysa mag-aral. Sasabihan ka pa ng motto nila, it's better to cheat than to repeat. Mas maganda na nangopya kaysa bumalik ka ng grade 10 or 11. Tama yun, marami naman ang gumagawa eh. Di ba yung mga ganyan? Ano po ba sinasabi ng salita ng Diyos? Huwag tayong mandaraya. Kundi, pagpapalain ng Panginoon. Kaysa, bumalik ka na lang. Bakit? Kaysa mandaya ka, pagdating ng trabaho mo, mahihirapan ka. Kaya nandun makikita natin, nadi-distinguish agad natin, tama ito kasi ito yung gusto ng Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng katotohanan. Kaya po ang mensahe po natin ngayon, umaga, truth, live it, pass it. Sabi mo sa katabi mo, katotohanan, isabuhay mo, ibahagi mo. Ayan. Alam niyo po bakit? Kasi po, hindi po magpapatuloy ang church natin kundi po tayo nakaangkla sa Word of God, sa katotohanan. At hindi po mangyayari na tayo mananatili dito kundi po natin sa buhay ang katotohanan. At naipasa po yan. Kasi po, hindi po ako nakatayo dito kundi po naipasa sa akin ni Pastor Mike. Ng mga iba pang ginamit ng Diyos. Hindi po ba? Kasi yan po ang katotohanan na kung talagang gusto natin makita yung layunin ng Diyos, doon tayo umano sa katotohanan. Kasi po ako, bila lang po ako, marami po akong mga kasabihan ng mundo na ang layo-layo. Ang layo-layo sa salita ng Diyos, sa katotohanan. Di po ba? Ang mga lalaki kailangan, pagkabigay ng sweldo, gawin mo na gusto mo. Ako ang tatay, di ba? Ako ang dapat masunod. Ang problema lang, hindi maganda yung ginagawa niyang pagpapasunod doon sa pamilya. Kasi bakit? Ayaw ng Diyos yung pinagagawa mo. Lalo na kung may anak kang lalaki, anak, okay lang mag-inom. Huwag mo lang ipakita sa akin. Sino po nakaka-relate ng ganon? Gusto mo mag-yosi, pero bawal bumili, pero pwede manghingi.
Di ba yung mga ganon? Pero dahil nga sa katotohanan, lalo na po kung ito isa na buhay natin, na ibahagi po natin mas maganda. Lalo po sa pamilya natin. Kaya nga ang family yan po ay created by God. Siya po nagsimula niyan. Kaya ang katotohanan pa rin na magpapatatag sa pamilya natin. Lalo po sa iglesia. Kaya po tayo ay nagkaroon lagi ng anniversary because yung katotohanan na ito ang isa na buhay at ibinahagi natin sa iba. Okay? Ano po ang ating verse? Makikita po sa 2 Timothy o pangalawang Timoteo 2, 1-3. Kaya ikaw, Timoteo, bilang anak sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaan tao na makapagtuturo rin sa iba. Ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi, makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Ito po si Timoteo, ito po yung spiritual son ni Apostol Paul, ni Pablo. At ito po ay ibinabahagi po ni Paul o ni Pablo yung kanyang pananampalataya. Kilala niyo po ba si Paul o si Pablo? Di ba ba? Siya po yung dating mamamatay Kristiyano. At iisipin niyo, Lord, gagamitin mo ba yan? Babaguhin mo? Ano nagpabago sa kanya? Ang katotohanan. Iba kay Paul, kung babalikan po natin history ni Paul, siya po yung humihingi sa mga Romano at sa mga na humingi ng pahintulot upang patayin ang mga Kristiyano at isa po siya sa kapuralya kay Esteban. Kaya patayin niya yan. Mayroon tayong pinahintulutan yan. Aresto yan, kaso pinatay, pinagbabato. Pero nung nalaman niya yung katotohanan na si Jesus pala ang tunay na Panginoon doon sa Damascus, yan din yung pinasa ni Paul kay Timoteo. Na kahit si Timoteo ay hindi pa ganun katanda, bata to, kabataan. Pero sabi niya, ano sabi dito? Magpakatatag ka sa tulong ni Jesucristo. Anong sabi? Magpakatatag ka sa katotohanan. Kasi po ang katotohanan, yan po ay nagpapakita kung sino si Jesus. Kaya magpakatatag ka. Kaya pag alam po natin ang katotohanan, ito ay maipapasa natin. Ituro mo nito sa mga pagkakatiwalang tao. Kaya po ako, naniniwala po ako, hindi mo kailangan maging yung dalubhasa ka sa Bible. Okay yun. Pero minsan yan na nagagamit natin. Pag hindi ako marami kong alam sa Bible, hindi ko pwede ipasa. Ano po ba ipinapasa natin? Ang katotohanan. Tama? Ang katotohanan nagkakaroon ng effectiveness o kapangyarihan kapag ito nagre-resulta sa atin. Kaya tayo minsan, hindi ka pa nagsasalita, believe na ako sa'yo. Bakit? Nakikita ko sa gawa mo eh. Mabuti yung testimony mo. Kaya dito, pinapakita dito ni Paul, kay Timothy, kahit bata ka, ipakita mo yung katotohanan na nakikita sa'yo, na ibinigay ko sa'yo o ginawa kitang disciple, ano yung itinuturo ko, gawin din. Bakit? Upang alin? Sa paghihirap bilang isang mabuting sundalo. Alam niyo po, ang pagbabahagi po ng katotohanan at isa sa buhay, hindi po ganun kadali. Di ba? Ang hirap, lalong-lalo na po kung pagsasabuhay na, yan na. Sa mga kalalakihan, kailangan mo na itakwil yung dapat mong itakwil. Yung dapat mo nang iwanan, ang hirap po niyan. Naranasan ko po yan. Pero bakit? Dahil ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging good soldier. Sabi din, mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Kaya ang disenyo ng Diyos, ang mga tao sa lahat, ano man na may edad, may layunin ang Diyos sa'yo. Kaya hindi po pwede may edad na ako, bata pa ako, hindi. Ipinapakita lang dito sa atin ng Panginoon, ano man ang maging generation natin, lalong-lalo, ibang-iba generation. Sino po alam yung generation nyo? Hindi nyo alam, yung may edad. Anong generation po kayo? Hindi na natin alam, May Gen Z, ano pa ba yung iba? Hindi ko alam iba eh. Gen X meron ba? Di ba? Marami ng generation. Pero ang katotohanan will still the truth. Ano man generation, hindi nagbabago. Bakit? Si Jesus ay hindi nagbabago. Anumang henerasyon, ang kanyang katapatan, ang kanyang sinasabi ay mananatiling tapat at mangyayari. Amen? Ayun ang totoo. Anumang henerasyon natin, lalo mga kabataan. Anong henerasyon ng mga kabataan ngayon? Sabihin niyo, speak up. Anong henerasyon mga kabataan? Gen Z? Ano yan, zombie?
Hindi ko nga po alam kasi sa amin, di ba sa atin, mga 80s, kami yung mga 80s, yun yung mga party-party noon, 90s, ngayon iba na eh. May mga generation na. Kaya napakahirap po. Pero sa atin, sinasabi po ni Paul kay Timothy, kahit bata ka, kahit anong henerasyon mo, ikaw ay sundalo ng Panginoon at ikaw ay namumuhay sa katotohanan. Yun po ang sabi ni Paul, ang katotohanan ng Diyos ay dapat manaig sa ating buhay anuman ang panahon ng ating buhay. Anuman generation ng TVC hanggang 20 or so and so forth, dapat nakaano ka sa angkla ka sa katotohanan, sa sinasabi ng Panginoon. Ganon din po sa atin. Anuman panahon ng pagsubok, panahon ng kaligayahan, panahon ng pagtitiis, panahon ng pag-iyak, anuman panahon yan, ay panahon ng Panginoon ay mananatili sa ating buhay bilang mananampalataya. Amen? Kaya napakaganda po na ang katotohanan ay magbibigay sa atin ng pag-iingat. Kasi po, kaya marami ang hindi naiingatan. Kasi hindi sila nagbe-base sa katotohanan. Ano po sabi dito sa 2 Timoteo 3:16-17? Lahat ng kasulatan na isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay upang maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawa ng naglilingkod sa Diyos. Kaya po ang truth or katotohanan, yan po ang nag-iingat sa atin. Kaya po kung di po tayo aware dun sa sinasabi ng salita ng Diyos, ang Biblia, doon po tayo nagkakaproblema. Ba't kaya Kristiyano na ako? Bakit ganito pa buhay ko? Yan po ba'y nakaangkla sa katotohanan? Yan po'y base po ba sa katotohanan? Kasi ilang taon na akong Kristiyano, ba't ganito pa ako? Kasi nga hindi po natin nakikita yung ating buhay nasasalamin ng katotohanan. Kaya po mahalaga po ang katotohanan sa isang Kristiyano eh. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, di ba? Sino po naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos? Bakit hindi po natin binabasa? O, di ba gano'n? Pag tinanong ka ni Lord, naniniwala ka pala eh. Ba't hindi mo binabasa? Kasi doon natin makikita na talagang ang katotohanan pa rin ang makikita sa atin bilang buhay mananampalataya. Kaya mahalaga po ito dahil ito po yung nag-iingat sa atin. Kaya ito si Apostol Pablo, may isang kabataang alagad. Ito nga po yung si Timoteo. Bakit po ipinapakita po ni Paul? Kasi po yung kahalagahan ng katotohanan at kahalaga na yung katotohanan ba ito ay naisa sa buhay natin at naipapasa sa iba. At nagbigay po ng halimbawa si Paul, ito po yung kanyang anak sa pananampalataya spiritual, si Timoteo. Ang sabi po sa 1 Timoteo 1:1-2, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na ating pag-asa kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya, sumayunawa ang biyaya at kapayapaan nagmumula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ipinapakita ni Paul yung kahalagahan na tayo'y nagpapasa ng katotohanan. Sino po dito na ang pamilya mo gusto mo maligtas na kasama mo? Di ba yan? Si Paul ganyan. Na ipasa niya at ipinapakita kahit na sa mga kabataan. Sino po mga kabataan dito? Ba't tayo yung itaas? Hindi ko kayo bibigyan ng ano. Bakit? Kasi madalas ganyan, di ba? Pagkabataan, ang gusto lang puro mga masaya. Pero si Timoteo, iba. Talagang yung katotohanan ay ipinakita na ang katotohanan ang kaligayahan ng lahat ng tao. Ano man ang edad mo, ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, nakaangklang yung buhay sa katotohanan, yan ang pinakamagandang ginawa mo. Bakit? Yan ang magiging masaya mo. Kasi bakit? Maraming tao, marami ang pera, bakit hindi masaya? May love life, hindi masaya. Umiiyak pa nga eh. Sana, akala ko siya na yung the one. Diba? The 2 na, the 3, the 4. Wala pa rin eh. Kasi nga hindi yun na nagbibigay kasiyahan. At ito si Pablo, inutusan si Timoteo na maging alimbawa sa iba. Kahit sa in spite na siya ay mabata pa lang, maging good example ka. Alam niyo po ba, batang pastor to sa Ephesians? Si Timoteo. Grabe, no? Pero pag tayo, anong kabataan ko, naalala ko.
kabataan ko, puro kasiyahan lang eh. Makamundo. Hindi pala yung nagbibigay ng kasiyahan. Kaya ito, binibigay po ang Bible ng katotohanan upang magkaroon tayo ng halimbawa. Ay, si Timoteo, at marami pang halimbawa sa Bible ng mga kabataan, di ba? Si Daniel, mga bata pa lang. Pero na doon ipinakita yung layunin ng Diyos sa kanilang mga buhay. I tell you, magiging prangka ako sa mga kabataan. Huwag nyo nang asamin yung mga binibigay, ino-offer ng mundong ito upang magmasaya kayo. Di ba yung curiosity? Ay, makapag-inom kaya, kasi curious ka eh. Gusto kaya manigarilyo, mag-drugs, mag-iba-iba ng mga babae. I tell you, hindi kayo magiging maligaya. Ununahan ko na kayo. Di ba, sino mga tatay dito, mga magulang, di ba? May kasabihan tayo eh. Papunta ka pa lang, naligaw na ako. Ay, hindi pala. Papunta ka pa lang, pabalik na ako, di ba? Yun ang katotohanan. Bakit? Kasi na-experience namin. At hindi yun ang nagbigay sa atin. Ganon din si Paul sa kay Timoteo. Ikay may pananampalataya at wag mong, yung pananampalatayang yan at bilang bata, wag mong gamitin yan para hindi matuloy yung layunin sa iyo ng Diyos. Ano sabi sa unang Timoteo 4:12? Wag mong hayaan na mamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Lahat ng itong binanggit na ito, Christ-likeness to eh. Yun dapat ang nakikita sa atin, hindi lang sa mga kabataan. Lalo na po sa ating mga pagiging isang tunay na Kristiyano. Okay? Bakit po? Kay Kristo nararapat tayong mamuhay sa katotohanan at dapat natin itong ipasa. Itong katotohanan. Ang maganda sa katotohanan, hindi ka naman niya i-mold na para maging halimaw ka o maging bad ka eh. Hindi. Pag na-mold ka na sa katotohanan, magiging mabuti at kasesaya ang buhay mo. Wala po dito na, ako po yung naging Kristiyano at ako yung nagbasa ng Biblia, isinabuhay ko ang katotohanan ng salita ng Diyos, nasira ang buhay ko. Wala pong ganun. Walang pwede magpatotoo ng ganun. Dahil bakit? Ang katotohanan ng ating Panginoon. Masama ba ang ating Panginoon? Tapat ang ating Panginoon, tama? Mabuti siya. Kaya lahat ng kanyang kumukonek sa kanya, ma-absorb mo eh. Kaya nga, pag na-impluensya ng katotohanan, magiging ganun ka. Kaya nga sabi sa Bible, ituro mo sa akin ang iyong kaibigan at sasabihin ko kung sino ka. Kung ang kaibigan mo ay manginginom, umiinom, baka ilang buwan lang, umiinom ka na rin. Kapag kabarkada mo, nagdadrugs, may mga bisyo, magbibisyo ka na rin. Kapag ang Panginoon, ang malapit ka dahil sa katotohanan, lahat ng mabubuting bagay, ma-attract mo. Hindi mo napapansin? Tingnan katabi mo. Ang liwanag, ano? Tingnan mo. Ba't tayo nyo tumingin? Kagalit nyo ba yung katabi nyo? Para ipakita lang na talaga, ay, ang katotohanan yung nakikita ko sa'yo. Di ba? Ganun makita natin. Kasi yun ang dapat makita sa mga Kristiyano. Paano natin gagawin ito? Unang-una, isabuhay ang katotohanan. Sabi ko nga po sa inyo, paano isasabuhay ito? Okay, ano sabi sa Kawikaan 3:5-6? Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niyo sa iyo ang tamang landas. Kasi madalas tayo, kaya bakit hindi natin tayo na isasabuhay ang katotohanan? Kasi mas naniniwala tayo sa gusto natin. Magaling ako eh. Kaya ko to eh. Matalino ako eh. Anong sabi sa Bible? Huwag kang magtiwala sa iyong dunong, kundi magtiwala ka sa Panginoon. Sino po nagtitiwala sa katotohanan, sa salita ng Diyos? Di ba? Isa na rito, halimbawa, madalas tayo mga nanay. Pag dumating na yung Judith, tsaka si Brian, nawawala na yung isabuhay yung katotohanan. Huwag pa yung magagalit, ha? Totoo, kasi madalas din po sa akin yan, eh. Di ba, nag-aalala na tayo? Pero sabi ni Lord, hindi ka magugutom, hindi kita pababayaan. Anong gagawin natin? Di ba, isabuhay natin. Yung katotohanan, magtiwala tayo sa Panginoon. Okay? Kung may pananampalataya, dapat tayo lagi nagtitiwala sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay lagi nandyan, umasa ka sa Kanya. Isabuhay mo yan. Upang isabuhay ang katotohanan, kailangan natin ilapat ang katotohanan ng Diyos sa ating unang-una. Sabi ko sa inyo, mahalaga ito eh, pananalita. Isabuhay ang katotohanan sa pamamagitan ng, walang makapagsabi, pananalita. Bakit po? Even we are Christian,
Pagdating na may problema, kung anong lumalabas, puro reklamo. Ganito ba ang Kristiyano? Bakit ang ulam namin tuyo? Dating baboy ito eh. Ba't ganito nangyayari sa amin? Wala na akong maipon. Ba't ganito ba ang Kristiyano? Naghihirap, nagtitiis, nagkakasakit? Inuubo, katulad ko. Oh, di ba? Dapat bang ganon? Yung pong kahalagahan. Ang isa buhay ang katotohanan ay sa pamamagitan din ng ating pananalita. Ano po sabi dito sa Ephesians o Ephesians 4:29? Huwag kayong magsasalita ng masama kundi iyong makakabuti at angkop sa sitwasyon na para maging kapaki-pakinabang sa nakikinig. Kung ano sinasabi natin, yun po nagre-reflect. Madalas, eto pa. Wala akong pera, pero meron naman. Bakit? Pinarinig ko may mangungutang eh. Kaya nung ilang araw na nawalan na. Bakit? Sabi mo wala kang pera eh. Alam niyo po, kaya ang ano nga atin ngayon, kung ano yung lumalabas sa labi natin, tignan natin, ito'y kapaki-pakinabang na sa nakikinig. Kung alam mo namang hindi ito kapaki-pakinabang, huwag mo nang sabihin. Di ba? Huwag mo nang sabihin. Kung makakasakit, huwag mo nang sabihin. Lalong-lalo po ngayon, usong-uso ngayon sa social media. Wala nang filter. Di ba yung filter? Wala nang sinasala. Basta gusto ko expression. Ano yung tawag doon? Di ba? Yung mayroon kang kalayaan para mag-express ng iyong sinasabi. Pero minsan yung expression na yan nakasisira ng tao. Ginagamit ang social media para sirain ng isang tao, ang dignidad. Gamitin din parang alin? Telling stories. Hindi ang bagong ano daw ngayon sa mga marites. I'm just telling stories. Pinagandala, pinasosyal, pero marites. Ano? Yan ba'y pag narinig ng iba, magbibigay po ba ito ng kapakinabangan sa kanila? Hindi. Bakit? Ang ating pong salita ay may kapangyarihan. Pwedeng pumatay, pwedeng bumuhay. Ano po sabi dito sa Kawikaan ng 18:21? Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya'y nakamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang bunga nito. Mga kabataan, di ba? Nabubuli kayo. Saan? Social media, verbal abuse. Alam niyo po ba sa Amerika, marami nagpapakamatay na kabataan because of bullying? Sasabihin doon, social media, pakamatay ka na, wala ka namang pag-asa eh. Pakamatay ka na, di ba? Wala kang magulang, pangit ka nga eh. Pwede siyang pumatay. At pwede din makabuhay. Paano? Encouragement, salita ng Diyos. May pag-asa. Kapatid, huwag ka mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya ang ating pananalita, meron pong kapangyarihan yan because we are created by the image of God. Nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng mundo, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya pag tayo nagsasalita, tingnan mo muna, mag-isip tayo, ito ba'y pag narinig ng aking sasabihan o nakarinig, mabe-bless? Di po ba? O pag nagsalita ka, lalayuan ka ng tao. Bakit? Hindi ko gusto naririnig ko eh. Pagsasabuhay po ng katotohanan, dapat isinasabuhay ang katotohanan sa pamamagitan ng ating pananalita. At kailangan din po tayo magkaroon po tayo talaga ng disiplina sa ating pagsasalita. Ano sabi po sa Santiago 1:26? Kung may nag-aakalang siya'y relilyoso, ngunit hindi naman magawang pigilan ang dila niya. Sabi? Walang silbi ang pagiging relilyoso niya. Niloloko lang niya ang kanyang sarili. Kahit sabi mo, Kristiyano na ako for how many years? Pero wala kang disiplina sa kayong pananalita. Niloloko mo lang sarili mo. You are not truly Christian. Kahit linggo-linggo nandito ka, pero yung pananalita mo, hindi mo naman kayang pigilan. Sabi nga dito. Hindi ko po ako sinabi yan, ha? Ang nagsabi po noon, sa Santiago, ibig sabihin, ang Panginoon nagsasalita, may power at nakalulugod. Ganon din po sa atin. Kung disiplinahin mo ang iyong pananalita, kung ito'y makakasakit, huwag ka na lang magsalita. Di ba po ba? Lalo na sino nakakatin po ng mga ano dito, ng mga reunion. Alam mo po, sa pag-aaral po, karamihan ayaw umatin ng reunion. Bakit? Kasi pag umaatin daw sila, pupunta ka doon. Oh, Angie, ang taba mo ngayon. Di ba? Yung mga ganon. Kaya, totoo po ito, nag-survey po sila. At minsan naman, oh, ba't hindi ka ba nag-aasawa? Anong edad mo na?
Imbis na masaya sa reunion, hindi na ako atin. Bakit? Parang lagi nilang buhay ko yata pinag-uusapan doon eh. Tsaka, di bali kung maganda naririnig ko. Di po ba? Hindi, kaya wag na lang. At maging even the Christian. Makikita mo, pag nag-uusap mga Kristiyano, ang mga hindi mananampalataya, ang salitaan, parang salitaan ng hindi mananampalataya. Mga green jokes. Pag nag-uusapan, mga lalaki, mga kabataan, nakablima na ako. Daig kita. Talagang pinagmamalaki pa yung mga bagay na pwedeng gayahin ng iba. Pero bilang mananampalataya, dapat magkaroon tayo ng pagpipigil sa ating pananalita. Kung hindi naman maganda ito, kahit totoo ito, kahit totoo yung alam mo na pangit na lang nang sasabihin, kahit totoo, huwag mo nang sabihin. Di po ba? Pag-pray mo na lang, Lord, alam ko na ito nangyari sa kanya. Lord, huwag sana mangyari yun. No? Isabuhay natin ang katotohanan ng Diyos sa ating mga gawa o pamumuhay. Una, sa pananalita, kailangan ngayon isabuhay ang katotohanan sa pamamagitan ng gawa. Hindi lang puro salita. Faith without words is dead. Puro nga salita ang ganun, pero wala namang epekto sa ating pamumuhay. Mahalaga po yun. Sa Filipos 1:27, mamuhay kayo ng aayon sa magandang balita ni Kristo nang sa gayon, makadalaw man ako sa inyo o hindi, nababalitaan ko, nagkakaisa kayo at sama-samang naninindigan para sa pananampalataya ayon sa magandang balita. Alam niyo po ba kung bakit po ito sinabi? Kasi po, madalas ang mga Kristiyano hanggang salita lang. Yung katotohanan, tulad ko, share ko sa inyo yung katotohanan. Pero ang pinakamahalaga, dapat sinasabuhay sa ating mga gawa ang katotohanan. Kung ako nagsasalita sa inyo, mas makita niyo ako nandun, no? Maya-maya lang, nagiinom, nagsisigarilyo. Ano tingin niyo sa akin? Di ba? Parang, si pastor pa naman, nakita ko nakapila sa loto. Bakit? Ang talaki ng tama eh. Para naman kay Lord to eh. Di ba yung ganon? Pero wala sa buhay. Dapat po nasa buhay. At maging sa panahon natin yun, napakaraming uso. Trending. Ayan, di ba? Trending yan ngayon eh. Kaya dapat gawin natin. Hindi. Ano ba ang sinasabi ng katotohanan? Yan ang ipamuhay natin. Sabi ko sa inyo, magbago man ang lahat ng henerasyon, pero ang katotohanan will still remain until the end. Kaya dapat po natin, bilang isang Kristiyano, dapat kumilos po tayo na paraang karapat-dapat sa katotohanan. Hindi yung, kaya sabi ko sa inyo, mahirap po yung may mga idol. Sino po dati dito may idol na mga nganta? Di ba ganon? Madalas tayo may ganyan tayo idolo. Pero hindi nyo napapansin, nagagaya nyo na sila. Sa pananalita, sa pagkilo, sa pananamit, nagagaya nyo na, nai-influensyan na, nawawala na dun sa gusto ng Diyos yung katotohanan na isabuhay sa pamamagitan ng gawa. Ngunit sinasabi ng Biblia sa atin, lalong-lalo na ito po ito, yung pamumuhay patungkol sa pag-ibig. Dapat po ayon po ito sa katotohanan. Ano po sabi dito sa 1 Corinto 13:4? Ang taong may pag-ibig ay matiisin, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas. Kaya nga po yung ating bilang isang Kristiyano, kailangan matiisin tayo eh. Kahit yung mga taong di lovable, hindi siya mapagmahal, madaling mahalin, sabi pa nga nila toxic, kailangan natin mahalin. Bakit? Kasi yun ang sinasabi ng katotohanan. Love your enemy. Pastor, kasi nga may ganun. Hindi nga, ano ba sinasabi ng katotohanan? Kaya nga, tinatanggal sa atin yung pagiging makasaril. Tanungin ko po sa inyo, kung meron po kayong 1 linggong buhay na lang, 1 week, yun na lang natitirang buhay nyo, pero kaaway mo yung asawa mo, kaaway mo yung anak mo, yung kaibigan mo matalik, gumawa siya ng hindi maganda, yung kapitbahay mo, kinichismis ka, yung 1 week na buhay mo, anong gagawin mo? Gaganti kayo? 1 week na lang ako, papatay ako, bakit? Di ba? Kasi 1 week na lang eh. Gagamitin mo yung 1 week na yun para gumante o 1 week para magpakasama. Ano sabi ng katotohanan? Yung buhay na yan ay galing sa akin, gamitin mo ayon sa layunin ko. Kaya mahalaga pag ang katotohanan sa buhay natin ay sasabuhay natin eh. Kaya nga mga Kristiyano, handang mamatay para sa Panginoon. Eh. Bakit? Kasi hindi na siya nabubuhay tayo sa sarili natin, kundi siya na.
Kaya yung pamumuhay natin ay ayon na sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya ang pag-ibig na ito'y kahangahangang bagay na ginawa ng ating Panginoong Kristo sa atin. Kaya yung pag-ibig na yan ay nakikita sa atin. Pag nakita na yan, alam na may Diyos ka. Ano sabi sa unang Juan? 1 John, unang Juan 4:8. Ang sino mang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang pamumuhay ng isang Kristiyano masaya, punong-puno ng pag-ibig. Ayon po sa katotohanan, ha? Kasi po, may nakilala ako niyan. Di ba, sabi mo, Pastor, ang isang tao kailangan mapuno ng pag-ibig. Kaya po, marami akong minahal. Malayo sa katotohanan. Di po ba? Ang pag-ibig ay hindi makasarili, hindi mapagmataas, matiisin. Yan po ang pag-ibig, puro pabigay. For God so loved the world. Ngayon, pag ang pag-ibig pinag-usapan, puro pasayo eh. Tanungin ko sa'yo, ba't mo siya minahal? Maganda kasi siya. Ba't mo siya? Sexy kasi siya. Kaya nung nag-asawa na, yung sexy naging alin? Dating Coca-Cola naging family size. Umayaw na. Kasi nga hindi yun ang pag-ibig sa katotohanan. Ang pag-ibig sa katotohanan ay kung ano yung minahal mo, binigay sa iyo ng Diyos, mamahalin mo hanggang wakas. Amen? Yun ang katotohanan. Di po ba? Yun ang katotohanan. Kaya minsan nga, tinitignan kung may expiration date daw yung marriage contract. Bakit? Kasi baka, lalo na pag nalaman mo, yung dati hindi naghihilig pa, ano? Kaya unahan kayo ng pagtulog, eh. Kasi pag naunahan ka, hindi ka na matutulog, eh. Sa lakas ng hilig, eh. And diba, mga bago yung maging asawa yung mga asawa nyo ngayon? Hindi naman ganyan, pero nag-asawa mo na. Parang gusto ko isoli ito sa biyanang ko. Pero hindi yun ang pag-ibig, ano? Hindi lamang dapat ito sa salita, dapat isinasabuhay. At hindi lamang sinasabuhay ang katotohanan, kundi ibinabahagi rin ito sa iba. Kailangan natin ibahagi ito. Kasi bakit? Naging product din tayo ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano po sabi dito sa pangalawang Timoteo 1:5? Hindi ko malilimutan ang tapat mong pananampalataya nung unang tinaglay ng iyong lola, Loida, at iyong inang si Eunice, ang natitiyak kong nasa iyo rin na ito ngayon. Nasa iyo rin ito ngayon. Ano po sabi dito? Ipinasa, nakita po ni Timothy yung pananampalataya sa kanyang lola at sa kanyang nanay. Na ipasa po. Kaya po, yung ginagawa natin, mga bilang magulang, nag-church ka, pinangungunahan mo mag-pray sa pagkainan, sa pag-aaral, pinag-pray mo sa hanap buhay, pag sila uuwi sa ating ang ating mga anak, nagpapasa po tayo ng katotohanan. Hindi naman nakikinig, pastor, sa akin. Huwag kang mag-alala. Kasi hindi naman ikaw nagpapasunod. Ang Lord, ang katotohanan na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan, hindi ikaw. Ang mahalaga, ipasa mo lang upon generation. Kaya yan po ang nangyari kay Timoteo. Nakita niya sa kanyang lola, through his mother, hanggang kay Timoteo, na naging father niya, spiritual. Kaya naipasa po ito. Bakit? Ang Kristiyano po ay binigyan po ng Panginoon upang maging alin? Magbigay ng kaluguran sa kanyang master, parang sa mga sundalo. Di ba mga sundalo? Sino binibigyan ng credits? Di ba yung mga generals? Yan po ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa pangalawang Timoteo 2:3 at 4. Makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ng Kristo Jesus. Katulad ka dapat ng isang sundalong nasa serbisyo. Hindi siya nakakisangkot sa iba pang gawain para mabigyan ng kasiyahan ng kanyang opisyal. Tayo po'y tinawag ng Diyos bilang mananampalataya para hindi lang po tayo masiyahan sa sarili natin. Alam niyo po, dapat binibigyan natin ng kasiyahan ang ating Panginoon. Kaya you must die to yourself. Hindi, alam niyo po ba, kaya minsan ayaw mamatay sa sarili niya. Akala nila, lugi ako, mamamatay ang gusto ko. Kasi yun nga ang problema natin. Yung gusto mo, yan ang nagiging dahilan ng kasalanan natin. Yung pagiging matigas, kaya ngayon ang binigay ng Diyos. Ma-determine muli natin na si Lord ang magbibigay ng tama at mali. Kaya nagkasala si Eva at Adan kasi sila nag-determine. Ito, maganda to. Ito ka. Hindi. Once na ang katotohanan na isabuhay mo, na ipapasa mo to sa iba, bakit? Nakikita yung katotohanan na naging bunga sa'yo. Kasi nakita ni Timoteo sa kanyang sa lola niya, sa kanyang nanay, yung katotohanan. Kaya nung ipinasa niyo, tinanggap niya ito. At yun ang maganda. Bakit? Dahil si Lord hindi kanya i-disqualified. Hindi naman ako katulad mo, pastor. Hindi naman ako katulad niya na marami ding alam. Hindi, si Lord hindi ganon. Ang kailangan mo lang pagpapasa ng katotohanan, ibahagi ang katotohanan
sa iba ayon sa tuntunin ng Diyos. Hindi sa tuntunin mo. Alam mo, ito po madalas sa mga Christian, ay ayaw magbahagi. Mas maano pa tayo sa Diyos. Si Lord niya, kinukuha, mamamatay tao. Kinukuha niya, drug addict. Kinukuha niya, maraming bisyo. Yung mga patapon na basura sa mundong ito. Pero tayo, ang gusto kong disciple, ito, mabait to. Mayaman to. Ito, magandang disciple to. Ito, pwede pasahan to kasi to, maganda bahay. Pero si Lord, wala. Ano ba yung tuntunin na sinasabi ng Diyos sa 2 Timoteo 2:5-7? Ganon din naman, katulad ka dapat ng isang manlalaro. Hindi siya makakakuha ng gantimpala kung hindi siya sumusunod sa tuntunin ng laro. At katulad ka rin dapat maging isang masipag na magsasaka. Hindi ba't siya ang unang karapat-dapat na tumatanggap ng bahagi ng ani? Pag-isipin mo mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Hindi po madali ang pag-share ng gospel, ng katotohanan. Pero maganda, bakit nagiging madali? Kasi tayo po'y sumusunod sa tuntunin niya. Sa pamamarayan, sa pamamagitan ng katotohanan. Tayo, madalas tayo nag-iimbento eh. Hindi. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa katotohanan? Yun ang ipasa mo lang. Mahal ka ng Diyos. At nakita mo, binago ako ng Panginoon. In spite ano man ginawa ko, yan ang mangyayari sa iyo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Tayo, madami nating tuntunin eh. Bago tayo magbahagi, kailangan wala ka ng bisyo. Kailangan, kaya nga pumupunta tayo sa Panginoon, nilalapit, may kailangan pa rin ayusin sa atin eh. Alam niyo, bakit nagpapahirap ang pagpapasa ng alin? Unang-una yung comfort zone natin. Ayaw yung mahirapan. Pastor, ang init. Hindi ko pwede lumabas. Yung sa loob ng bahay mo, nandiyan naman ayaw hindi ibahagi. Bakit? Busy sila. Busy rin ako. Ang dami natin dahilan. Di po ba? Kaya may kasabihan, pag ayaw, pag gusto, parang parehas eh, no? Pag ayaw may dahilan, pag gusto may dahilan pa rin. Kasi wala nga, ayaw eh. Pero dito sabi ng Panginoon, dapat natin ibahagi. Bakit? Ang ibahaging katotohanan sa iba ng may pagtitiis. Pag pinag-uusapan ng pagtitiis, ikaw na lang, pastor. Ayoko. Ano? Gusto ko lang yung ano. Alam niyo, kaya kay Abraham, sabi ni Abraham ng Diyos sa kanya, Abraham, ibibigay ko sa iyo ang maraming anak. Lumabas ka lang. Saan? Si Abraham nasa tolda lang ay lumabas. Nung nakita niya, yan ang ibibigay ko sa kasindami ng bituin sa langit at kasindami ng buhangin sa dagat ang magiging henerasyon mo. Bakit? Lumabas siya dun sa comfort zone. Kung naniniwala, hindi kayo gagamitin ni Lord, lumabas kayo sa comfort zone nyo. Madalas, wala akong pinag-aralan, hindi ko kaya. Hindi ako mayaman, hindi ko pwede magpakain, hindi ko pwede manglibre. Hindi ko kaya kasi dami natin dahilan. Comfort zone po yan. At ayaw ng Diyos yan. Bakit? Kasi nga, yung bagay na yan ay kailangan natin maranasan. Katulad nga ng isang manlalaro, sabi nga dito sa 2 Timoteo 2:8-10, alalahanin mo ang magandang balita tungkol kay Jesucristo na muling binuhay at mula sa angkan ni David. Ito ang pinapangaral ko na sayang dahilan ng paghihirap ko hanggang sa ikadena ako na parang isang kriminal. Ngunit hindi nakakadenahan ng salita ng Diyos dahil dito tinitiis ko ang lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos upang makantam din nila ang kaligtasan na kay Kristo Jesus at sa buhay na walang hanggan. Naalala ko tuloy si Pastor Mike. Ako po'y dinidisciple niya, talaga nagtitiis po yun. Talaga, siya rin po akong pasaway eh. Talaga, minsan yan, nagsisinungaling pa ako, Pastor, masakit ang ulo ko eh, para lang hindi ako makapunta. Pero si Pastor, magme-message yan, minsan pupunta, talagang may pagtitiis upang maibahagi yung katotohanan. Bakit? Kasi po, ginagawa natin yun hindi para sa atin. Ginagawa po natin to para sa Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon, bibigyan kita ng alin? Corona ng katuwiran. Lahat po tayo lahat na tayo mananampalataya, mayroon nakahanda pong corona para sa atin, ang ating Panginoon. Naway maging tulad tayo ni Apostol Paul, na nakikipaglaban sa mabuting pakikipaglaban at natapos to ng maayos. Alam niyo po, mabiliin sa mensaheng to. Nakakalungkot, maraming tao namatay pero hindi alam ang layunin niya. Iba naman nagpapakamatay kasi hindi na alam yung layunin. Kaya mahalaga po ang katotohanan. Lalo mga kabataan, di ba? Ayoko na. Nakipag-break lang, nagpakamatay. Nawalan ng trabaho, na-depress, ayaw na. Kasi nga, hindi nakabuild ang buhay mo
para sa iyo, kundi para sa Diyos. At yan sa katotohanan. At yan po ang iglesia natin, ang TBC. Bakit? Kasi po kung di po nakaangkla ang ulo, ang TBC sa ating Panginoon, sino ba kayo para bahaginan namin? Para pag-aksayahan namin ng panahon. Yung pagtitiis, kung tutulugan nyo lang ako, ba't ko pa kayo sasalitaan? Di ba? Pero bakit? Dahil para sa Panginoon. Kasi minsan din ako pinagtiisan para mabago, isabuhay at ipasa yung katotohanan para sa iba. Sabi mo sa katabi mo, ipasa mo na. Huwag kang mahiya. Ibahagi mo na. Kasi yan ang naging dahilan kung bakit tayo narito lahat. Okay? Kaya nga, sinasabi ko po sa inyo sa 2 Timoteo 4:7-8, puspusan ako nakikipaglaban sa kapaligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin, sabi ni Paul. Nanatili akong tapat sa pananampalataya at ngayon may inilaan ng Diyos sa akin ang korona ng katwiran. Sabi ko sa inyo, mayroon po tayong crown of righteousness. Okay? Ibibigay ito sa akin na makatarong ang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya at hindi lang ako bibigyan, kundi maging ang lahat ang nananabik sa pagbabalik niya. Sino po nananabik sa pagbabalik ng ating Panginoon? Excited tayo, Lord. Bumalik ka na. Bakit? Kasi yung layunin mo nangyayari sa akin. Kung nangyayari yung layunin ng Diyos sa ating iglesia, lalong-lalo yung mga nasa loob nito. Yung tayo, yung kapwa natin, mananampalataya. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, ang katotohanan, isabuhay mo, ibahagi mo. Okay? Narinig ba? Parang mga ano eh. Sabi mo sa katabi mo, Happy Anniversary, TVC. Kaya, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, unang-una nagpapasalamat kami sa iyong iglesia. Sa lahat ng ginamit mo, Panginoon, kahit wala na rito, Lord God, nagpatuloy ito. Dahil ang kanilang buhay nakaangkla sa katotohanan. As we celebrate 10 years of TBC and 10 years in Christchurch, Manila East, anumang taon ang dumaan, Panginoon, tunay na mapagkakatiwalaan kayo. Lord, dalangin po namin na magpatuloy kayo sa ginagawa niyong layunin sa iglesia namin. Lalong-lalo na sa mga sumasampalataya sa inyong naririto, Lord. Lord, dalangin ko po, Panginoon, yung katotohanan ng panghawakan namin. Yung katotohanan na ito ay tunay na makita sa aming mga buhay. Hindi lamang sa salita, lalong-lalo na dapat sa aming mga gawa. Maging ilaw kami, maging asin kami, Panginoon, sa mga tao na kapaligid sa amin. Upang sa ganun, Lord, madali namin na ipapasa ito sapagkat naisabuhay namin ang katotohanan. At sa maraming pagkakataon, Panginoon, ng iglesyang ito'y ginamit mo. Sa maraming tao na magkaroon ng pananampalataya at mabuhay sa katotohanan. At maraming tao na bago sa pamamagitan ng iglesyang ito na kayo ang pinakaulo at ang kapangyarihan mong yan ay nananatili sa amin. Lord, as we celebrate anniversary, Panginoon, sineselebrate din namin ang iyong kabutihan, your goodness, ang iyong katapatan, ang iyong pagiging Diyos sa amin, at ang katotohanan na magbago man ang napakaraming henerasyon, kayo po'y mananatiling Diyos. Diyos ng lahat ng henerasyon, ng puno ng pag-ibig, katapatan, at kapangyarihan. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.